Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Brian Isa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, August 7, 2024. Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa Anatomy of Sin and Temptations. Ang ibabahagi ko po ngayon ay ang katuruan mula sa Panginoong Jesucristo na matatagpuan po sa Mark chapter 7 verses 21 to 23. Lagi po nating tatandaan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang kasalanan nangyayari yan at nag-uugat yan sa sarili nating mga puso. We are responsible for our own sins. Yung puso natin sapat na para gumawa ng kasalanan. Basahin ko po ang talata, Mark chapter 7 verses 21 to 23. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, weakness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person. Sa Tagalog po, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakanyan, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpapakarumi sa tao. Hindi na po kailangan pa ng dyablo para makagawa tayo ng kasalanan. Puso pa lang po natin, sapat na. Sabi nga po, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts. Kung ano po ang lumalabas sa bibig natin, yun ang nanggagaling sa puso. At ito po ay maaaring makapagparumi sa tao. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga katuruan na aking natutunan. Unang katuruan po ay the heart is a mega factory of sins. Kumbaga po yung puso natin isang malaking paggawaan ng kasalanan. Diyan po nagmumula or nag-originate ang mga napakadaming klase ng kasalanan. Dalawang katuruan po ay we cannot blame others for our own sins. And dahil ang puso po natin ang mega factory of sins, we cannot blame others for our own sins. Pag nagkasala ka, huwag mo isisi sa iba. Ikaw ang responsable sa ginawa mo or sinabi mo. Yung kasalanan mo galing sa puso yan, and ikaw lang ang responsable dyan. Pwedeng na-trigger ng iba, but nag-originate yan sa puso mo. Tingnan mo ang sarili mong kasalanan, huwag mong isisi sa iba, and ask the Lord for forgiveness. Ikatlong katuruan po ay God holds us responsible for our own sins. Sa harap po ng Diyos, lahat ng ginawa nating kasalanan, kahit may nag-cause man ng trigger or may nakapekto sa atin na iba, tayo pa rin po, we are responsible for our own sins. Kaya matuto po tayong tumingin sa ating mga pagkakamali, be responsible at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya po let's always remember to do not let the seed of sin germinate, take root, and grow. Lahat po tayo ay mayroong buto ng kasalanan sa ating puso. And huwag po natin hayaan na mag-germinate or tumubo at lumago dahil ito po ang ating magiging mortal na kaaway. Ito po ang papatay sa iyo at magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kaya naman po next is to kill sin before it kills you. Patay mo lang yung kasalanan bago ka patayin nito. And balik po tayo sa una kong sinabi, do not let the seed of sin germinate, take root, and grow. But if ever na tumubo na, huwag mo nang palaguin lalo. Putulin mo na agad. Patayin mo na bago ka papatayin ito. And lastly po is to depend on the power of the Holy Spirit. Ang main reason po kung bakit isinugo ang Santong Espiritu at manahan sa atin, kung bakit tayo naging temple of the Holy Spirit, ay para patayin o putulin araw-araw ang kasalanan natin. Tigilan ang paglago ng kasalanan sa atin at baguhin tayo araw-araw. Ayan po ang purpose ng Holy Spirit, because God knows that we cannot change ourselves. Only the Holy Spirit can change us.